Topic natin po, varicose veins. Very, very important ang varicose veins. Problema ko to. Tuloy, lahat na ng pwedeng aralin sa varicose veins, inaaral ko. Kaya classmate tayo. Kung meron kayong varicose veins sa paa o sa kamay. Katulad nito, maraming maugat. Akala ng iba, ang varicose veins, simple lang, parang varicose lang walang issue. Hindi po. Ang varicose veins, pag lumala, pwedeng magbuo yung dugo, pwedeng magbara sa lungs, pwedeng makamatay. May serious na varicose veins. Hindi lang siya na pampabeauty. O, tingnan mo Ito yung normal na ugat. Ito. Tingnan nyo ang varicose veins. Nakakatakot, nakakadiri. Doc Lisa, focus mo. Tabingi yung mga ugat natin. Yan mga class. Kala lang natin lumalabas ang konti-konti lang dito sa labas. Pero pag nasa loob pala, sobra na siyang kulubot. Convoluted na siya. Kaya hindi na maganda yung daloy ng dugo. Pag nagbara yan, pupunta sa lungs, pulmonary embolism. Ganyan nangyayari. Ganito yung stages ng varicose veins. So, umpisa normal. Dito yung mga spider veins lang. Okay lang itong mga spider veins sa una. Pag naging varicose, lumalaki na siya. Malaki na yung ugat. Ang next stage na hindi maganda yung nagmamanas na. Okay? Ito iniingatan ko. Nandito ako Oras na magmamanas na, delikado na yan. Magdudugo na kasi yan. Pag nagmanas, pwede magdugo at pwede mag-ulceration. Masisira na yung laman. Magsusugat na. Tingnan nyo ulit serious ang varicose vein. Spider veins, okay lang. Pag varicose, ganyan na. Pataas na yan ng pataas. Palaki ng palaki. Tapos nagmamanas na siya. Tapos yung balat, pag nagbago na, nagpula-pula, may dugo-dugo na. At pag nagsugat-sugat na, delikado na itong dulo. Nakakatakot to. Okay? Ang sira sa varicose veins, yung valvula natin. May valve kasi yan Dapat one-way valve. Pag akyat sana, hindi na bababa. Ang problema, nasira na yung mga valves natin. Bakit? Sa edad, sa namana, yan ang mga varicose veins. Sino ang may risk factor? Una-una, syempre ngayon sa panahon natin, lagi tayong nakaupo Diba, lagi nakaupo, hindi gumagalaw. Yan, varicose veins. Kaya yung mga nakaupo sinabi ko nga 8 hours nakaupo, mas maaga na mamatay. Tunay po yun Talagang may pag-aaral. Kasi nga, dapat gagalaw-galaw talaga tayo. Oo. Kaya nga, kailangan i-balance natin. Ano ba gusto natin? Pera, trabaho, o kalusugan nyo? Pumili tayo. Yan, long periods of sitting down, nakaka-varicose. Matagal din nakatayo, nakaka-varicose. So, dapat alternate, galaw-galaw. Merong namamana, pag nabubuntis, mas nagba-varicose. Pag tumatanda tayo, mas lumalabas ang varicose. At pag tumataba. Isa-isahin ko lahat ng factors. Tingnan nyo po, mag-comment kayo. Baka dito maligtas ko buhay nyo. Mababuhay nyo 20 years. Who knows? Diba? Sino nagkaka-varicose? Ang dami. Up to 60% ng tao, edad senior. 60% ng senior may varicose. Meron lang konting varicose na hindi lumalaki, pero may varicose na mas serious. More sa babae than sa lalaki. Pero ako, may varicose ako Pag may sintomas na, medyo ingat na talaga. Ano yung sintomas ng varicose? Mabigat ang paa, manas ang paa, nangangati sa may binti, sa paa, mabigat, at nakikita mo na yung mga ugat. Anong ginagawa ng doktor? History, physical exam. Ang pinupuntahan, surgeon, o may vascular surgeon, o yung mga vein specialist, pinapa-ultrasound. Nagpa-ultrasound na ako dati. Nakita, may reflux ako. Ino-ultrasound. Kung okay pa yung valves, makikita ko may reflux. Kung bumabalik, sabihin, dapat kasi sarado yung mga valve natin. Pero pag bumuka, yun ang problema. Ito yung test. Hindi ito magandang test. D-dimer. Pag nag-positive dito, nagbuo na yung dugo sa paa. Okay? Ayaw natin magbubuo. Lahat tuturo ko sa inyo. Yan ang mga symptoms. Lifestyle change. Gagawin natin to. Compression stockings. May surgery. Ang problema kasi sa mga surgical procedure sa varicose po, parang hindi siya ganun pa kaganda. Matagal ko na hinihintay na gumanda yung mga operasyon. Pero usually,
hindi pa ganun kaganda. Kahit maoperahan man, kailangan maalis yung pinaka-problema eh. Bakit nagba-varicose? Yun ang kailangan ma-prevent. Huwag tatayo na matagal, magpapapayat, mag-exercise at gagamit ng masikip na medyas na compression stockings. Ito yan ang mga symptoms. Alak, babawasan, bawal manigarilyo, dagdag yan, nasira sa ugat. Tapos ito yung sinasabi ko. May nabibili. Marami ako nabibiling compression stockings eh. May mga bigat yan. Hindi siya ordinary stockings ng babae. Masikip yan isuot. May mga bigat. May 15 millimeters mercury. Meron pabigat na pabigat. Sinusuot lang to sa umaga, sa buong hapon. Paggabi na, tinatanggal na. So, exercise, diet, at massage. May tulong yung masahe. Pag nakahiga, tinataas yung paa. Ito yung mga bawal. Bawal umiri. Bawal umiri. Siyempre, pag magsi-CR tayo, kaya dapat malambot ang dumi. Bawal din magbuhat na mabigat. More than 10 kilos, depende sa'yo, yung talaga mabibigat. Pag umiiri ka kasi, lumalaki yung mga ugat natin sa paa. Okay? Lalo na pag pinipigil mo, hinga mo, yun, meron din, nagbubuhat. Kumain ng pagkain mataas sa fiber, high fiber foods, seeds, gulay, grains, sari-saring gulay, at prutas para malambot yung pagdumi. Hindi ka masyadong umiiri. Merong pagkain mataas sa flavonoids, onions, mga garlic, citrus fruits, grapes. Kasi maganda rin yan sa circulation tsaka sa blood pressure natin. Ano ang bawal? Papakita ko. Ang bawal, ito listahan ng bawal. Bawal alat. Yan ang problema natin. Patis, toyo, ang alat ng luto natin, lalo na sa restaurant, maalat ang kinakain natin. Ano masama? Tataas ang blood pressure. Mag-iipon ang tubig sa katawan. Pag nag-ipon ang tubig sa katawan, magmamanas ang paa. Pag nagmamanas ang paa, mas mamamaga yung varicose veins. Mas mapapaaga yung paglala at komplikasyon. Bawal maalat, masyadong matatamis, junk food maalat, canned goods maalat. Alak hindi rin maganda eh. Hindi rin siya maganda. Okay? So ito yung mga bawal na pagkain. Basically, maalat and junk foods. Ito yung mga healthy foods na mas kakainin natin. Hindi lang healthy na pagkain, kailangan payat. Mas mataba. Ang problema kasi, di ba, may varicose tayo sa paa. Nakakaipit eh. Malaki ang tiyan natin, naiipit yung mga ugat natin sa paa, kaya namamaga siya. Masikip ang maong, masikip ang sinturon, lalo mamamaga sa paa. So yan ang problema. Kaya nga dapat maluwag lang yung pants natin. Gusto nyo mag-garter pants, hindi naman nakakahiya. Diba? Buhay o maganda tingnan? Diba? Convenience o maganda tingnan? Nasa sa atin tayo magde-decide. Sa mga buntis, lumalaki ang varicose veins. Pakita mo, Doc Lisa. Galaw-galaw lang. Palagi. Timbang, huwag masyadong magpapataba. May mga compression stockings. Hihiga sa kaliwa, huwag masyadong mabigat kinakarga. Ito ang bawal hindi lang sa buntis, high heels, cross legs. Cross legs, alam nyo naman, di ba? Pag lagi ka naka-cross legs, lalong naiipit eh. Kaya dapat tingnan mo, galaw-galaw lang. Yan ang turo sa akin ng isang vascular specialist eh. Sabi niya, galaw-galaw lang. Huwag kang pipirme sa isang upo. Ay magagalit si teacher, magagalit yung amo mo, kailang magalit sila. Bakit ka galaw-galaw? Ano ba, may problema ka? Okay lang yun. Kasi pag hindi mo, after 5 minutes, galaw-galawin mo, mag-iba-iba ka ng position. Bakit? Kailangan mo galawin eh. Pag hindi mo ginagalaw yung paa mo, nakita mo naman yung ugat natin para ng U-turn. Magbubuo ang dugo doon. Pag nagbuo doon, pupunta sa lungs, lagot tayo. The more magalaw para hindi pumanaw. Okay? So, bawal cross legs, galaw-galaw lang. Nakaupo, nakatayo, pag ganyan-ganyan. Di ba? Pag galaw-galaw. Alam ko, baka mapagalitan kayo sa trabaho, pero wala tayong magagawa kung talagang marami ng varicose veins. Feel ko to, alam ko lahat to. High heels, bawal. Pag high heels kasi, hindi makacirculate, hindi makalakad maigi. Pero pag flat shoes ka, ang ganda ng pumping ng muscle mo sa binti. Gusto natin yung binti mo malakas. Kasi pag ang binti mo malakas, nagpa-pump,
maiipit na yung varicose aakyat yung dugo, maganda. Parang ganito, pakita ko yung picture kanina. Ayan, binalik ko lang. Gusto mo matigas ang muscle mo dito. Pag malaki muscle mo, naiipit nga itong mga ugat natin. Kaya kahit ganyan na ugat, nagpa-pump yung paa mo, naglalakad ka, nag-exercise ka, napipisa mo to. Kasi hindi na nga mapisa ng mga valves mo, napipisa mo siya, aakyat siya. Aakyat yung dugo. Yun ang kailangan natin, ha? So, basically, yun ang kailangan natin. Bawal masisikip, bawal magmaong, bawal mag-high heels. Ito, napakaganda nitong payo. Doc Lisa, focus mo. This is the best. Nakita ko talaga. Focus natin, ha? Don't stand or sit still for a long time. Hayaan mo maggalaw-galaw ka. Frequently, taas mo paa mo yan, tinataas-taas ko yan, Take a walk. Kahit after 30 minutes, lakad mo para wag siya magbara. Itaas yung paa, lalo na pag sa tanghali, makakahiga ka. Taas mo konting paa mo kahit 10 minutes. Papakita ko paano magtaas ng paa. Ganyan ang pagtaas ng paa. Ang ganda nito. Sobra ganda yan sa varicose. Kahit 15 minutes lang, maghanap ka ng isang dingding. 15 minutes, lalo na sa tanghali, o bago mag-lunch, o 2 hours after eating, malaking bagay yan. Mapapahinga mo lang konti. Hindi siya lunas, pero mapapahinga mo. Napakalaking tulong yan, ha? Tingnan mo ba yung mga tips? Napakagaling nitong doktor na to, yung gumawa nito. Lift legs up. Huwag magbubuhat more than 10 kilos. Exercise, magpapayat para may muscle. Diba? Check mo yung check mo lagi ang binti mo. Kung may sugat na ba, huwag maninigarilyo, hugas lagi ng paa, avoid injury. Tingnan yung balat kung nagsusugat. At sa gabi, ito lagi ko ginagawa, sa gabi, kumuha ka isang unan, yung paa mo nakapatong sa unan. Para yung paa mo, nakahiga ka, mas mataas kaysa sa puso. Yan, ganito dapat. Hindi ganito kataas. Kung natutulog ka, patong mo lang sa unan. Ito pa yung mga exercise, Doc Lisa, Pwede yan. Para ka nagba-bicycle, ginagalaw habang nakahiga, nakahiga po yan. Napakaganda yan. Ito yung best exercises naman, okay? Yung ito, parang bumaba talaga lahat ng dugo. Di ba? Yung manas mo, mabawasan. Oo, ako, ito, ginawa ko nga kanina. Mabawasan yung manas mo. Tapos, pag nabawasan yung manas mo, pupunta sa puso, maiihi ka niyan. So, okay lang umihi. Ito yung mga exercises na gagawin natin sa mga may varicose. Brisk walking, lakad ng lakad, ha? 10,000 steps a day kung kaya. Kahit mga 6,000, 7,000, yun hinahabol ko. Swimming ang the best. Kaya lang, saan ka makaka-swimming? Swimming kasi nakalutang ka lang, Napakaganda nito. Kung sa mga kaya mag-swimming. Jogging, stretching, napakaganda. Okay, tiptoe. Tiptoe, yung nagtitiptoe, napakaganda, pampatigas ng paa. Yan, leg extension, light weights lang, huwag masyado mabibigat. Sabi nga, less than 10 kilos, Baka 5 kilos at most. Konting bicycle, ha? Basta lagi lang malikot. Yan, lagi kong ginagalaw yung paa ko. Kundi kasi magbubuo na siya na magbubuo, mag-i-stretch yung vein. Pag nag-stretch na yung vein mo, parang baro ni-stretch, hindi na babalik, Nakakainis tong sakit na to. Sana nga may maimbento ng gamutan, pero wala talaga gana pa. Ito, mayroong mga laser treatment. Ang problema kasi, kahit isara mo yung iba, lalaki lang yung iba, Pareho din. Hindi mo naman masasara lahat. Yung iba, inooperahan, tinatanggal yung ilang may sira, pero bumabalik din, Yun ang problema. Kailangan mo pa rin itong mga treatment natin. Okay? So, wag mag-exercise yung pag masakit na. Wag masyado matigas yung Dapat naka-rubber shoes. Baka ma-injure yung paa mo. Diba? Alagaan yung paa. Stretching. Yan po. Sana nakatulong tong video natin. So, pag kahit sa tanghali, tataas-taas. Galaw-galaw ang paa. Tapos yung mga tips natin sa pagkain. Ngayon, kung malala na talaga, yung talagang malalaki na yung mga ugat, wala tayong picture. Yung talagang malalaki na siya, papakita tayo sa vascular surgeon. Baka kailangan na operahan, matanggal yung mga malalaking veins, kahit papano, mabawasan yung risk for embolism at mga deep venous thrombosis, yung mga nagbubuo na dugo sa paa. Good luck po sa atin lahat. God bless.